بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, una-una ho, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang ipinagkakaloob po sa atin. Kung ating pong bibilangin, kailanman hindi natin kayang bilangin. Huwag po natin kaligtaan ang pinakamainam sa lahat ng biyaya ng Allah ay ating pagiging isang mu'min, isang mananampalataya po sa Kanya. Ang pagiging isang mu'min o mananampalataya sa Kanya, ito'y kumbaga pinakamainam na nakamit ng isang tao na mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa Saudi Arabia, minsan na may mga nagsasabi na totoo naman. Halimbawa, hindi tayo Muslim, tapos dumating tayo rito sa Saudi Arabia, tapos ilang taon, binuksan ng ating mga isip at puso patungkol sa Islam hanggang sa natanggap po natin ang Islam. So, tama po yung sinasabi nga po nila na ang pinakamainam na natanggap po natin dito sa Saudi Arabia sa ating pong kumbaga bilang trabahador ay ating pagiging isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na po sabihin na ang tao ay pinakamataas ang sahod po niya kasi may mga minsan na humahanga na may mga kababayan po tayo na mataas ang sahod. Opo. Mataas ang sahod. Kumbaga sa Pilipinas, maabot kumbaga sa milyon ang kanyang sahod buwan-buwan. Yung iba dyan, mga 500,000, 600,000. Opo. Kahit na po sabihin po natin na napakalaki ang ating pong sahod, napakataas. Pero kung iba ang ating pinaniniwalaan na Diyos, iba ang ating sinasamba na Diyos, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ano po bang saysay? Opo. Okay, sa buhay natin dito sa mundo, siyempre dahil marami tayong pera, kaya lahat ng ating gusto ay nakukuha po natin. Well, siyempre marami tayong pera, di ba po? Pero dito lang sa mundo lamang. Pagkatapos ng buhay dito sa mundo, ay lilipat tayo sa tunay na buhay na walang hanggang sa kabilang buhay, dito po magsisimula. Ang kahirapan, kasakit-sakit, kaparusahan, dahil hindi po tayo tumanggap o naniwala sa nag-isang tunay na Diyos. Kaya ano po bang saysay? Kaya nagpakasaya po tayo sa mundo, pero pagdating sa kabilang buhay, ay magsisimula na yung kaparusahan na walang hanggan. Hindi po katulad dito sa mundo na minsan dumadanas po tayo, nakakaranas po tayo ng tindi ng hirap. Opo. Pero hindi naman permanent yun. Nawawala po yun. Basta may iman po tayo, may pananampalataya, subhanallah, kahit duman po tayo ng hirap, nakaranas tayo ng mahirap, pero dahil may iman po tayo, di bali po kasi ang susunod na buhay natin ay buhay na kasiyahan at kaligayahan sa kabilang buhay na walang hanggan. Opo. Kaya tama po, kahit na wala ni isang katiting na mayroon tayo dito sa mundo, at least mayroon tayong iman. Dahil pagdating sa kabilang buhay, doon po tayo, kumbaga, magkakaroon ng tagumpay na walang hanggan. Hindi katulad dito sa mundo, kung ikaw ay isang hari, isang bilyonaryo, pero kailan mo ito tatamasan, di ba? Kailan mo ito mapapakinabangan? Sa loob ng 60 years, sa loob ng 70 years, sa loob ng 100 years kung ikaw ay umabot sa 100 years po. Pero hindi naman na tiyak yun dahil kung ating susundin ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung masusunod tulad ng sinabi po niya na a'maru ummati bayna 60 wa 70,
ang magiging edad ng aking mga tagasunod, tayo ang tinutukoy sa pagitan ng 60 o 70. Si namatay sa edad ng 63. Kaya kung umabot yun ng 70, umabot yun ng 80, umabot yun ng 90, alhamdulillah, ito ay bonus po sa atin yan. Pero ang sigurado po, hindi tayo, kumbaga, aabot ng 200 years. Tapos, iba na ang buhay doon sa kabilang buhay. Kaya nagpapasalamat tayo sa Allah dahil hindi pa tayo nabawi ng buhay, ay naniwala tayo sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iniling natin po sa Allah na naway maging matatag po tayo sa Islam. Manatili po tayo sa Islam. Kahit anumang pagsubok na dumadarating sa atin, ay atin pong inshallah malalagpasan po yan. Iniling natin sa Allah. Kasi minsan may mga tao na dahil sa pagsubok ng Allah na hindi niya nakakayanan, kumbaga sa kanyang pag-aakala, naging sanhi na siya'y bumibitaw sa Islam, siya'y kumbaga nangihina sa Islam. Siya'y nagpapabaya sa Islam. Opo. Basta lang paghandaan po natin ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil yan po ay wala na isa sa atin na hindi dadaan sa pagsubok. Mamuslim man o hindi, mananampalataya hindi, mayroon pa rin pagsubok. Lahat po ng namumuhay sa mundo ay lahat po susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, hindi natin po paabahin. At ngayon po ay dito na po tayo sa ating pong pinakapaksa kung saan pagbabasa ng banal na Quran kasama ang pagtutuwid na tinatawag na tashiho at tilawa. At siyempre, binibigyan natin ng mga maikling kahulugan sa abot dating makakaya. Opo. At okay. So ngayon po ay hanggang tayo sa 29 or 30. So panatilin po natin ang ating pagiging dalisay o ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para matiyak po natin ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat litra natin kung nababasa, meron din 10 mabuti. Kaya sabi ko, tuwing tayo nag-aaral, pinakamababa yung mahigit 100 na litra. Minsan pa umabot ng 200. Ito, maaari na mabuto ng 200, di ba? Opo. So, ibig sabihin, parang savings po natin na dumadami ang ating hasanat. Dumadami ang ating hasanat na naway ating papakinabangan dito sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay. Okay? At ngayon po, katulad pa rin ng dati na lahat po tayo nagbabasa sa mga marunong, kahit na mabagal, at least po ay makamit natin yung ating gantimpala. Sa mga naka-atin po, nandito na hindi pa masyadong marunong magbasa ng Arabic, okay po, welcome pa rin kayo at inshallah po meron kayong gantimpala rin habang kayo nakikinig inshallah. Okay? Basta lang ikhlas para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. O, sige po, magsimula na tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Okay, ya. Bismillah, pakinggan natin po si Ahmad Malum-Malum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تعبدوه يعلمه الله أو تبدو. Paulit Ustad? Pakiulit po, kulingkod to po. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Asbuk, jazakallahu khairan po sa inyong pagbasa. Next, tawagin natin si Abu Muhammad. Hello, sir. Bismillah. Next, ano ay? Sakay ba tiyan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهدركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Asbuk, jazakallahu khairan sa inyong pong pagbasa. Next, tawagin natin po si Amir. Assalamualaikum. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
يوم تبد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود Madugaro sa giyunta. So, tawad. من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد Amadan. Amadang بعيد. ba'ida. Basta tirkisan na ba'ida. Okay. أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Okay, hasbok, jazakallah khairan sa inyo pong pagbasa. Next, tawagin po natin si Jelil. Jelil, kayo mo ba magbasa? Sa huli na lang ako, kaya mamaya na ako. O sige, sige. Hindi pa, kasi may na dadan pa. Okay, wala po problema. Bali, tawagin po natin si Yusuf po. Ito yung dito yung hindi yung sa Jubail o Yusuf dito? Okay, pakinggan natin si Yusuf. Assalamualaikum. Si Yusuf pala. O, sige. Okay, Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد وما تجد كل يوم عملت من خير مخبرا عملت من سوء فإنما Ano po yung kanyang yung kanyang need. Siguro mahina kaya minsan mapapansin natin mabagal tapos mabilis. Ayun, nawala yung signal po niya. Okay. Bali dito siya sa wa yuhaddirukumullahu nafsa. Okay, so pwede natin siya balikan mamaya. Pero halos na nabasa niya po lahat. Hello. Ayan. Ituloy mo kasi naputol. Wa yuhaddirukumullah. Dito ka po sa wa yuhaddirukumullah. Yusuf, pwede mo ito ituloy ha? Hindi pa tapos. Brother Yusuf, pwede ka na magpatuloy.
Mahina yung need mo yata. Pwede ka magsimula rito sa tawaddu. Tawaddu law anna. Ayan, nawawala ang kanyang signal. Ayan, pwede ka magsimula dito sa Di kailan sa kuwan. Wi-Fi. Di na sa kuwan. Yung need mo. Hello? Sorry. Kuwan, hindi ko nakita yung kuwan eh. Yung kuwan. Ayan, ibig sabihin mahina yung need. Sige. Hello? Opo, ma'am. Hindi mo na nakikita. Ayan, mahina yung need ni Brother Yusuf. Okay, yan. Nawawala. Okay. Di bali po kasi halos na basa niya po lahat. Dito lang sa Wi-Fi, Kumulaw Nafsa, halos na basa niya po lahat, no? Okay, maraming salamat. Jazakallahu khairan sa inyong pong pagbasa. Okay, tawagin natin po si Okay, si Ahmad Garcia. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tuqu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala. Pakiulit po. Wallahu ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsam ma amil Kullu nafsim ma amilat min khairim mudara dara wa ma amilat min su intawaddu law anna bainaha wa bainahu amada baidawa yuhadiru umullah nafsahu wa wallahu Allahu nafsa wallahu bil ibad. Okay, asbok. Jazakallahu khairan sa inyong pagbasa. Okay, next, tawagin po natin si Sister Fatima. Bago po magbasa si Fatima, mayroon tayong bisita si Abdul Aziz. Si Brother Abdul Aziz, ngayon lang po kayo nakatin o nakatingin sa mga nakaraan? Si Brother Abdul Aziz. Okay, baka busy po yata si Brother Abdul Aziz. Mamaya, balikan natin mamaya para makausap po natin kung
advance po siya o hindi pa siya para malaman natin. Okay, bago yun, sige po, Sister Fatima, pwede ka po magpatuloy magbasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma Merong fil mad, ardi. Fis samawa, merong mad sa mim at saka waw. Fis samawa, ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. okay, hasbuk, jazakillahu khairan sa inyo pong pagbasa. Next, tawagin po natin si Asma, Sister Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Hasbuk, jazakillahu khairan sa inyo pong pagbasa. Next, tawagin po natin وإياك أستاذ جزاك الله خيرا. si Brother Yusuf. Nakapagbasa po si Yusuf. Ayan. Nawawala kanina yung ni Brother Yusuf. Okay, okay naman kasi alos nabasa niya po yung dalawang talata. Okay, balikan po natin si Brother si Abdulaziz po. Abdulaziz, pwede po tayong magsalita. Kayo po ba ay kaya na ito basahin para mapakinggan po namin kayo? Si Abdulaziz. Sino po ang nakakalam kay Abdulaziz? Parang busy yata. Okay. Okay, si Brother Jelil, sila po yung mga baguhan pa, hindi pa sila masyado sanay sa pagbabasa. Assalamualaikum Ustad. Ayan, si Abdulaziz. Ay, ikaw pala. Hindi pa ako po marunong Ustad magbasa ng Arabic eh. Bago lang po ako eh. Ay, wala pong problema. Okay, sa next po, pwede rin na pwede kayo umatin doon sa every Monday para sa mga beginner, inshallah. At special doon sa school po natin, every Friday. Mayroon tayong Arabic doon sa mga baguhan din. Kumbaga, piece to piece kasi mas maganda rin yun dahil para po natin mismo yung ating pong mga taga-pagturo po. Okay. Bali sa mga hindi pa marunong at hindi pa niya kayo basahin na jazakumullah khairan na naway pagpalain kayo ni Allah dahil siyempre kahit po hindi nyo kayang basahin pero nandyan pa rin kayo, ibig sabihin mayroon kayong biyaya kasi habang nakikinig po tayo sa pagbabasa ng Quran, mayroon tayong inshallah po gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ngayon po balik po tayo sa
pangalawang programa po natin na kung saan alamin po natin kung ano yung mga napansin na puna po natin sa ating pagbabasa, nakaligtan man o na kamali mismo ay ating po nga ipapaliwanag inshallah. Okay. Dito po sa unang linya, wala po tayong gaano kumbaga na napansin o nasita po sa napuna sa pagbabasa ng ating mga kapatid. Opo. Okay. Pangalawang linya ay ganun din. Wala po tayong masyado. Minsan lang yung mad, alimbawa yung nagmamadali, kaya minsan yung mad ay nakakaligtan po niya kaya nawawala yung mad. Huwag po natin kaligtan pag mayroong mad, into tayo doon. Magbigay ng prolong doon na 1 segundo, 2 segundo, okay na yun. Opo, kasi siyempre, obligado na magmad tayo kasi kapag oras na tinanggal natin yung mad, opo, naiba po minsan yung kahulugan. Opo, kaya kailangan ibigay ang tamang pagbigkas o pagbasa. Sa pangatlong linya, wala po tayong masyadong na napansin. Opo, okay. Sa pangapat na linya, opo, wala tayong masyadong napansin o napuna. Liban dito po, limbawa dito sa so. Kapag ito ay hinto tayo rito, dahil nakikita po natin yung parang kilay sa taas, yan ay obligado po yan na madwaji po yan. Kaya kung hinto tayo dyan, ganito pang paghinto po dyan. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. So, mayroon tayong 5 segundo, 5 haraka. Tapos, kung tutuloy po tayo, dahil lang hamza ay kasratain, na kung saan ito ay ikhfa, dahil lang kasunod na litra ita. Kaya, min su'in tawad. Ang hukom ng min at saka itong su'in ay parehas po sila. Nun, sakina at saka tanwin. So, lahat po yan, mga ikhfa. Kaya, min at saka tawadu. Opo, yan ang po. Okay. Sa pangalimang linya, wala po tayong masyadong pa. Maliban dito, ba'ida, may mad dito, minsan nakakaligtaan, ba'ida. Dito sa nafsa. Kapag hihinto tayo sa nafsa, alimbawa, wa yuhadhirukumullahu nafsa. Mabilis yan, nafsa. Kasi para maibigay natin yung ha na maging sukun. Pero kapag binasa po natin yan, na huminto tayo ng ganito, wa yuhadhirukumullahu nafsa. So, nagdagdagan po natin ng mad yung sin. Walang mad sa sin, kaya nafsa. Ang tama, nafsa. Hindi nafsa, dahil nakakadagdag po tayo ng okay. Sa anim na linya, wala tayong masyadong rin. Ra'ufun bil ibad. Lang po, reminder po sa pangalan ng Allah, lafdul jalala. Sabi po natin, kapag ang pangalan ng Allah, nababasahin po natin, titingnan mo natin muna kung ano yung bawel ng una na litra bago banggitin ang pangalan ng Allah. Halimbawa ito, Wallah. Okay. Magkapares po yan, yung magiging fatha, Wallah, Ya'budullah, yan ay pares po sa pagbigkas ng lafdul jalala o pangalan ng Allah. Maliban lamang kapag ang bawil ay kasra, halimbawa yung tinutukoy na billah, di ba? Billah, lillah. Pakinggan natin po yung halimbawa hindi niya nakukuha ng maigi. Pag binanggit natin lillah, parang normal na lam, di ba? Lillah, billah. Opo. Pero kapag pataha at saka dhamma, halimbawa, wallah, ya'budullah, so di ba magkaiba po sila sa pagbanggit. Kaya itong wallah, pag binasa mo yan, wallah, so nagiging po siya, normal na lam. Wallah, naging normal na lam. Opo. Hindi po yan tinatawag na kasra, katulad ng kasra na parang normal na lam na lillah, billah. Pero kapag fatha at saka dhamma, halimbawa, wallah, ya'budullah, so iba pa rin, tulad yan, ya'lamuhullah, di ba? Ya'lamuhullah. Kapag binasa po natin, ya'lamuhullah, so nagiging normal na lam, na hindi naman yan
litra, hindi naman bawil na kasra. So iba yung tuno ng pag ang bawil ay patha at saka dhamma, at doon sa bawil na kasra, magkaiba po sila. So ito po ay ano lang, reminder lang dahil marami natin ito bisis na napapag-usapan o napapalian na po. Okay. Ngayon po, baka mayroong tayong katanungan sa ating pong binasa. Pwede rin tayo magtanong rito. Kung wala pong katanungan dito sa ating binasa, ipagpatuloy natin. Ustad, may tanong ako, Ustad. Natama po ba yung mim ko at saka yung Ustad, sa minsu, yung gunat, tama po ba yung pagka-pronounce or hindi pa po nakukuha? Kayo. Tama yung... Opo. Tama po yung inyong mga pronounce. Minsu, tama pa rin. Okay. Tama po, halimbawa sabi Yung karapatan po ng nun na gunna Ustad, natatama ko na po? tama po, tama. Yung ekpa. Kasi sa minsu, itong min, at saka so, pares po yan ng hatol. Puro yan ekpa. Kaya, minsu, tawaddu. So, pares pa rin. Tama pa rin ang inyong pong pagbigas. Inshallah. Jazakallahu khairan, Ustad. Okay, baka mayroong ibang katanungan. Assalamualaikum Ustaz. Kapag matiatam na pong correction ni nga po. Ay, yun ang ikabayatan. Yan ang gusto natin. Na pipilitin natin magbasa para matuto tayo agad. Bismillah, pwede ka magbasa. Yan ang hindi natin. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kuntum tukhfi'un ma fi tuku ma fi sudurikum wa antum ya'lamhu Allah Ya'lamhullah. Ya'lamhu Allah wa illahum ma fi Wa ya'lamu ma ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض والله كل شيء في قدير يوم تأزيد كل نفس ما عملت
man kairan min kairin muzara muhdara wa ma amilaka min suwin yawadu lau inna bainaha bainaha wa bainahu amma wa bainahu amada bidan ba'ida. Okay. baidah amada baidan wahidurukum Allah baisuhu nafsahu wallara ufu baidi ibadaidi bilaibidi. Oke, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Alam mo, Jalil, inshallah po kasi alam po natin na bago po kayo, pero dahil sa inyo pong pagsusumikap, kaya ngayon na pwede ka na makapagbasa sa magkakadikit-dikit kasi siyempre normal, pag bago tayo, hindi pa natin masyado pong nakuha yung mga patakaran. Basta lang ipagpatuloy. Inshallah po, mahahabol mo sila, inshallah. Okay? So, isa lang tatandaan mo sa inyong pagbabasa kapag itong alif at saka lam yan. Alif at saka lam. Dagdag kalaman yan. Yan. Pag itong alif at saka lam dito, tandaan po natin yan. Tapos may mga kasunod na nauna katulad ng P. Pag binasa po natin yan, didiretso tayo kagad dito sa, halimbawa kung samsiya siya, halimbawa fish. Ito. Fish samawati. Fish, tatanggalin natin itong alif at saka lam. Pag samsiyang litra. Fish samawati. Kapag ang litra na naman ay kamariya, itong alif dito, saka na lang babangitin yung lam. Fil ardi. Tatanggalin natin itong alif. Hindi po tayo magbabasa ng a. As-samawa o al-ard. Tatanggalin natin yung alif at saka lam pag litrang samsiya tulad nito fis samawati, pero kapag kamariya tatanggalin natin po lamang ang alif pero didiretso tayo sa lam. Fil ardi fis samawati wa ma fil ard. Opo, yan ang inshallah po tatandaan natin. Okay, jazakallahu khairan po. Dahil po lahat po tayo nakapagbasa at yung iba dyan ay hindi pa kaya, inshallah po sa susunod o sa mga susunod baka inshallah po makailan nila inshallah. Naway lahat po tayo matuto kagad at sa mga hindi pa masyado ay naway mapabilis at matuto kagad magbasa inshallah. Okay. So dahil meron akong natitirang ilang minuto, bigyan po natin ng maikling ibig pakahulugan ng ating pong binasa na 2 talata. Okay. Bali itong 29 na talata, tumutukoy po ito sa wala po tayong maaring ilihim
o itago sa dakilang lumika. Lahat ng mayroon dito sa ibabaw ng lupa, opo, ay lahat alam ng tagapaglikha. Ano man ang mga pangyayari, ano mang tinatago. Kaya sabi po ng Allah, Qul. Pag sinabi Qul, ito ay lagi pong tinutukoy ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, sabihin mo. Sino ang magsasabi? Si Muhammad. Saan niya sasabihin? Sa atin po. Qul, sabihin mo, yan ay pautos. Magsalita ka o sabihin mo, Muhammad, intuh po. Pag sinabi intuh po, kahit ano ang inyong tuhpo, nililihim, kumbaga tinatago, mga hindi sinasalita, o hindi nilalantad, itong tinutukoy tuhpo, yung sinisikreto. Kahit anumang sinisikreto niyo, nililihim niyo, na kung saan mafi sudurikum, na nasa inyong mga dibdib. Ibig sabihin, kung ano man ang mga nililihim natin sa ating puso, sa ating kumbaga kalooban, fi sudurikum ang tinutukoy ang ating mga dibdib, ibig sabihin ng ating kalooban po. Kung ano man ang kahit ano uri na tinatago o nililihim po natin o sinisikreto po natin sa ating mga kalooban, aw tubduhu, o di kaya kung ano man ang nilalantad ng ating kumbaga sarili. Ibig sabihin, tinatago o nilalantad, lahat po yan ay ya'lamullah. Ya'lamullah. Alam nito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung doon po, ang tinutukoy po dyan, yung mga nililihim natin o mga nilalantad po natin. Ibig sabihin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala o batid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya wala ni tao na mayroon siyang ilihim o mayroon siyang tinatago o nilalantad, maliban lamang na ito ay alam ng Allah at batid ng Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. At batid din ng Allah. Ya'lamu, batid din ng Allah at alam ng Allah kung anuman ma fis sama, anumang bagay na nandito po sa mga kalangitan at anumang bagay na nandito po sa tinatawag na kalupaan. Ibig sabihin, 7 palapag na langit, 7 palapag na lupa, kung anuman ang mayroon dito po, lahat po yan ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niya ang lahat. Ibig sabihin, wala ni masasabi po natin na hindi kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya nararapat na magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya dahil siya lamang ang may tanging kakayahan sa lahat. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Lahat ng bagay ay kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang mga nilikha may mga hangganan po at may limitasyon ng kanilang kakayanan. Kahit na sabihin po natin yung isang presidente na siyang namumuno sa isang bansa, so mayroon pa rin siyang kahinaan. Hindi pa rin niya kaya ang lahat dahil hindi siya ang Diyos, dahil ang tunay na Diyos lamang ang may kakayanan ng lahat. Unang-una, ang buhay ng tao, hindi niya kaya. Pigilan ng kamatayan. Pag oras na mamamatay siya, hindi niya mapipigilan dahil ang may hawak lamang ang tagapaglikha. Kaya, ang tao o nilikha ay may mga hangganan. Pero ang tagapaglikha ay walang hangganan ang kanyang kakayahan. Yan po ang tinutukoy sa 29 na talata. Okay. Ito na naman sa 30 na talata, tumutukoy na naman to sa kung ano man ang ating magawa. Mabuti man o masama man, pagdating sa kabilang buhay ay matatagpuan natin doon. Ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mamuhay po tayo dito sa ibabaw ng lupa ng mga mabubuti ng gawa at iwasan po ang mga masasama dahil ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tajidu kullu nafsin. Kumbaga sa araw na yon, sa kabilang buhay ang tinutukoy. Araw. Sa araw na yon, sa kabilang buhay, tajidu. Matatagpuan. Kullu nafsin, ang bawat kaluluwa. Ibig sabihin, bawat tao ay matatagpuan niya. Ma'amilat. Kung ano man ang kanyang nagawa. Ibig sabihin, kung ano man ang kanyang nagawa. Ang tinutukoy, nagawa niyang min khairin muhdara. Kung ano man ang kanyang nagawang mga mabubuti, ay muhdara. Ibig sabihin, nakahanda na. Ibig sabihin,
matatagpo niya doon at makikita niya kung ano man ang kanyang nagawa. Kaya, khairi muhdara, kung ano man ang uri ng mga mabubuti na kanyang nagawa, ay ipapakita sa kanya at nakahanda na doon sa kabilang buhay. Wa ma amilat min su, at ganun din kung ano man ang kanyang nagawang mga masasama. So, lahat ng uri na masama, kabaliktaran ng khair, ng so, ibig sabihin ito mga masasama, ito mga mabubuti. Kung ano man ang nagawa ng tao, ng mga masasama, ganun din, muhdara. Ibig sabihin, makikita niya at nakahanda na po sa kabilang buhay. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yung tao na kung saan nakagawa ng mga masasama, ito ang kanyang magiging pangarap o kanyang nanaisin. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nanaisin ng isang tao na nakagawa siya ng mga masasama na kung maari, law anna bainaha, kung maari ay magkaroon siya ng pagitan ng gawaing masama. Kasi bainaha wa bainahu, kanilang pagitan, ibig sabihin yung tao at kanyang gawaing masama. So kanyang nanaisin na yung kanyang nagawang masama, yun ang madali, amadan ba'ida, ay kung saan malayo, mapalayo at lalong mapalayo sa kanya. Ibig sabihin, yung nagawa niyang masama, kanyang nanaisin sa kabilang buhay na naway mapalayo sa kanya ng amadan ba'ida, yung pinakamalayo, kasi amadan talagang kumbaga malayong-malayo yan. Wa yuhaddirukumullahu nafsa, wa yuhaddirukumullahu nafsa. Ibig sabihin, yung binibigyan ngayon ng babala ng tagapaglikha, binabalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sa kanyang mga kaparusahan na magmumula sa kanyang sarili kung hindi po kayo kumbaga sumunod sa kagustuhan ng Allah. Kasi nagbabalang tagapaglikha na kapag hindi ka gumawa ng mabuti, ito yung maging resulta. Kapag gumawa ka ng mabuti, ito yung resulta. Kaya ito ibabala ang tinutukoy. Kayong mga gumagawa ng mga masasama, kapag hindi ka nagbaliklog kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na kayo paparusahan niya dahil yan ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufun bil ibad. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tikib ng bait sa kanyang mga alipin. Ibig sabihin, yung binabanggit natin na Allahu Karima, ang Allah ay napakabait. Sobra po. May mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala kay Allah pero binibigyan pa rin ng Allah ng mga biyaya. Kaya sobrang bait ng Allah. Ito po, sobrang bait o tigibang bait ng Allah subhanahu wa ta'ala bil ibad sa kanyang mga alipin. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, miniling natin po sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang po tayo sa mga taong kumbaga ang madalas at manatili na kanyang ginagawa ay mga mabubuti dahil sigurado na yan ay matatagpuan po natin sa kabilang buhay. Naway po, meron din napulot na aral sa aking ibinahagi. Dahil meron akong natitira 1 minuto, yung katulad pa rin ang ginagawa natin na kahit 1 minuto, 2 minuto na makapagbigay ng comment o ano po bang napulot na aral natin sa ating Panginoon. Sino kaya ito? Okay. Si Amir. Opo, tawagin natin si Amir. Makapagbigay ng anong napulot na aral sa ating binasa po. Bismillah. Assalamualaikum ulit. Maliwanag po yung pagpapaliwanag ni Ustad Saad sa ating binasa. Bali, ang natatandaan ko po sa aya number 29, in summary sa pagkakaintindi ko, binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Muhammad na sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na either itago nila or ipakita nila kung ano man yung nilalaman or ano man yung intention nila or ano man nilalaman ng puso nila ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, sa tingin ko, para tayo ay kung sakaling may, kasi lalo na sa panahon ngayon,
pwede tayong pag tayo lang nasa liblib na nag-iisa, kahit na hindi ka makasakit sa kapwa mo, makagawa ka pa rin ng napakalaking kasalanan kung sakasakaling gugustuhin mo. Through sa cellphone lang, marami kang ma-violate na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, gaya ng, for example, ng papanood ng mga hindi magandang panoorin. Although kahit na nandito tayo sa Saudi Arabia, alam natin na noon, siguro ngayon medyo hindi na ma-stricto yung IT department ng Saudi Arabia. Pero noon, mahigpit, hindi mo buksan yung mga malaswang website. Pero kahit ganun pa man noon pa, nakagawa pa rin yung mga tao na gaya ng VPN para makalusot at makapanood ng kung anong gusto nilang panoorin. So dito sa aya na to, makalusot man tayo sa gobyerno ng Saudi Arabia na hindi tayo mabasita ng DICT, kumbaga dito. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung ano man yung nasa inisip nyo or nasa puso nyo, ay diretago nyo, ipakita nyo, alam niya yan. At sa araw ng paghukom sa hereafter, yun nga, ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lahat ng mga nagawa ng dito sa verse 30, ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lahat ng nagawa ng isang tao. At yung mga nakagawa ng hindi magaganda, yung mga nagawa nila siguro through patago, o hindi sa mundo, nagawa nila yung mga bagay na hindi kanais-nais at hindi alam ng kapwa nila. Pero sa kabilang buhay, i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, at nanaisin ng tao na yun na sana ay ma-disassociate siya doon sa mga gawain ganon na ng mga masamang gawain nagawa niya. Kasi siguro kung dito sa mundo nahihiya ka, for example, yung kinukubli mong hindi ka nice, tapos pag nabulgar, nahihiya ka, mas lalo na siguro doon sa kabilang buhay, dahil alam naman natin na sa mga ibang ibang aral na lahat sa kabilang buhay ay magiging 100%. Kung ang hiya mo dito is 1% lang, doon sa kabilang buhay magiging 100%. So, nanaisin talaga ng taong nakagawa ng masama dito sa mundo na sana ma-disassociate siya doon sa nagawa niyang kasalanan. Na hindi, siguro dito sa mundo ay hindi alam ng mga pamilya niya or mga kaibigan niya. Kaya doon sa kabilang buhay, pagsisiyan niya at nanaisin niya, sana, i-wish niya na sana mapalayo sa kanya yon, or hindi maling sa kanya, ma-disassociate sa kanya yung mga nagawa niyang kasalanan. So, yun lang, Ustad. Sana kung may nasambiya, kung hindi naka-align sa ating sa sura na to, sana patawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay galing sa sarili kong opinion. So, yun lang po, Ustad. Okay, alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyong napakagandang kumbaga comment o ibinahagi na napulot na aral sa ating pong kumbaga binasa ng 2 talata. Kaya inihiling pa rin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na manatili pa rin tayo doon sa pagsasagawa ng mga kabutihan po, at maiwanan, malayuan po ang mga ipinagbabawal o mga masasama bago pa dumating yung panahon na ating pong nanaisin, katulad ng ibinagi ng ating kapatid, na dahil sa siyempre yung hiya ay sobra po sa kabilang buhay, kaya ihilingin niya na kung saan mapalay sa kanya ng malaying-mali, kaso lang wala siyang magagawa dahil yung pa rin ang mangyayari. Kung ano man ang ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun pa rin ang matutupad.
Kaya habang may buhay po tayo, magpatuloy pa rin tayo sa pagsusumikap sa lahat ng mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglalayo sa lahat ng mga masasama at ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So muli po, dahil po tapos ang ating oras, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga oras na ginugol sa kanyang landas at ipagkaloob po sa atin ang kanyang kapatawaran, makamit natin ang kanyang kaluhuran at bawian tayo ng buhay sa panahon na tayo ay nasa matuwid na landas at may tamang paniniwala at malakas ang ating iman at nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Higit sa lahat ay pagdating sa kabilang buhay, mapabilang po tayo sa mga taong kanyang tatanggapin sa paraiso. Siyempre maging kasama po natin ating mamahal sa buhay, ating po mga pamilya. Inshallah po, sa susunod, inshallah makita-kita tayo ulit sa ating mga susunod na mga programa. Hanggang dito po lamang, basahin po natin ang ating laging binabasa bago tayo mag-iwalay dahil itong sunnah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ato. Jazakum-